Isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng mga giliw nating sumusubaybay dito po sa Daily Devotional. Good morning and good day to everyone. This is your Pastor Rene Alog po at ngayon ay araw ng Huwebes at March 4, 2021. Huwebes na at March 4 na po. Papasalamat tayo sa Panginoon na kahit gaano kabilis ang araw, tayo naman ay patuloy na sinusustain ng Diyos sa ating pang-araw-araw na espiritual na pangangailangan, mga pisikal at mga material na pangangailangan, kasama na ang mga pinansyal at mga emosyonal na pangangailangan. Purihin ang Diyos. Ang inyong pong lingkod ay kasalukuyan na nandito pa rin sa Ilocos Sur at pagkatapos mismo nitong ating daily devotional ay magsisimula na kaming maglakbay patungong Benguet, ang Baguio City. So maraming salamat po, and before I ask everyone to join me in the opening prayer, ini-encourage ko po ang bawat isa na kayo po ay mag-share nitong ating broadcast sa inyong mga Facebook friends. Follow us in YouTube at JLG Space TV. And don't forget to subscribe and also press the notification bell upang ang lahat ng future uploads ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po. Maganda pong ating topic ngayon. It is actually a continuation of yung topic po na diniscuss ko kahapon sa ating daily devotional. So join me now, let us pray. Ating idulog sa Diyos ang ating pag-uusapan. Let us pray. Our God in heaven, you are so good, you are so great, you are so faithful to us. Salamat po. Dahil ang inyong katapatan ay sariwa bawat umaga. Salamat po na hindi kayo nagkukulang. Salamat na lagi kayong nandyan upang pagpalain kami. Laging nandyan upang isustain kami sa pang-araw-araw na challenges sa buhay. Ngayong umaga at ngayong araw, dinadalangin ko po ang inyong patuloy na pagpapala ang siyang ibaba mo sa bawat isa na tagapakinig, kasama na po ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, lahat ng mga konektado sa aming mga tao. Pinapanalangin po namin na buksan mo ang kalangitan at ibuhos ang masaganang biyaya sa amin. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ang aking pong topic ngayon ay pinamagatang It's time to confess. Your way isn't working. Maganda po ito. Continuation ng topic natin kahapon. Panahon na para aminin natin. Panahon na para ikumpisal natin sa Diyos na tayo din ay may mga limitasyon. Na tayo din, marami sa ating ginagawa ang hindi na nagwo-work out, hindi na nagiging fruitful, pero malimit, nasa denial stage tayo. Pinipilit nating sabihin, okay pa din. Pinipilit nating sabihin, fruitful pa din, successful pa din. Pero sa totoo lang, sa likod ng ating mga isipan, ang ating pong mga sitwasyon ay hindi na maayos. Pag sinasabing, parang may sakit ka, sasabihin naman ng taong gustong i-deny ang kanyang kalagayan, wala. Ako'y malusog na malusog. Ganyan po. Pag sinasabi po, parang may problema ka, ang sinasabi ng isang taong
ayaw bukas ang kanyang sarili, ay hindi, okay naman ako, wala akong problema. Sa tingin ko, parang may mga pangangailangan ka, parang may pinagdadaanan ka, at sasabihin ng isang tao na ayaw niyang ibaba ang kanyang pride ay, wala, okay lang kami. Wala namang kaming problema. So, ngayon po ang aking ituturo, it's time to confess. Your way isn't working. Panahon na buksan natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Panahon na ating i-lay down ang ating puso sa Panginoon. At aminin na marami sa ating mga plano, aminin na marami sa ating mga ginagawa, aminin na marami sa ating gustong ma-accomplish ay walang nararating. Nais ko pong simulan natin ang pagbasa sa Luke chapter 5 verses 4 and 5. At ito pa din yung iniwan kong mga talata kahapon. Luke 5, 4 to 5 in the NIV. Ito po ang sabi. When Jesus had finished speaking, He said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Di po ba ito din po ang the same passage na aking ipinangaral kahapon? Nung matapos pong mangaral ang Panginoon Jesus sa mga taong nasa dalampasigan ng Sea of Galilee, siya ay nakasakay sa bangka ni Simon Pedro at ang sabi ng Panginoon Jesus kay Simon Pedro, "Dalhin mo ako sa malalim at ibaba mo ang iyong lambat at ikaw ay makakahuli ng isda." Pero anong sabi po ni Simon Pedro? "Panginoon, magdamag kaming ng isda, ngunit wala kaming nahuli kahit isa man lamang. Pero dahil sinabi mo, I will let down the nets." Alam niyo po ang kasunod ng istorya. So ibig sabihin, hindi po nagkubli si Apostol Pedro sa katotohanan na wala silang nahuli. Mga profesional na mga mangingisda itong mga taong ito. Pero wala silang nahuli. Pero nakita natin ang magandang asal dito ni Simon Pedro na inamin niya ang katotohanan sa kanyang buhay. Inamin niya ang sitwasyon, magdamag silang ng huli ng isda, pero ni isa, wala silang nahuli. Think about how hard it must have been for Simon Peter to admit failure to Jesus. Di po ba? Isipin niyo po, mahirap po para kay Pedro, para kay Peter, na aminin niya ang kanyang failure. Siya po ay isang professional fisherman. All his life, yan po ang kanyang trabaho. Sanay siya sa Sea of Galilee. Sanay siya kung paano manghuli ng isda, sapagkat yan po ang kanilang source of living. Pero alam din niya na kung siya ay magkukubli sa katotohanan na meron pala siyang problema, na meron pala siyang pangangailangan, hindi siya tutulungan ng Panginoon. Kaya aminin lang natin, ikumpisal natin ng ating paraan, ang ating gustong gawin ay humantong na sa ating mga limitasyon. Ipinakita na ang tao ay limited at ang Diyos ay unlimited. Ipinakita na ang tao ay limitado ang kanyang kapangyarihan at ipinakita din na ang Diyos ay walang hangganan ang kanyang kapangyarihan. Bakit po mahirap kay Apostol Pedro na aminin ang kanyang
failure sa oras na yon. Because he was a professional fisherman and he was good at it. Di ba? Hindi po ito naglalaro lamang, hindi ito yung nagpa-practice lamang ng mangisda. Si Apostol Pedro po ay isang batikang profesional na mangingisda. At siya magaling sa kanyang ginagawa. Pero it was how he made his living. Doon po siya kumukuha ng kanyang ikinabubuhay. Doon po siya kumukuha ng pang-sustain sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. But sometimes, even the professionals fish all night and catch nothing. Di po ba? Parang ginawa na natin lahat, pero para wala pa rin nangyayari. Magaling tayo sa ating mga ginagawa, pero ipinapakitang ating limitasyon. Di po ba? Talagang ang tao ay may limitasyon. Para yung kanyang limitasyon, ang kanyang magiging kasangkapan para makatawag siya sa Diyos. Kasi pag alam na natin lahat at kaya na nating mabuhay ng ating sariling kakayanan, mahirapan po tayong tumawag sa Diyos. Kaya nakita ho ninyo mga profesional na mangingisda ang mga taong ito. Pero ipinakita din ang kanilang limitadong kakayanan na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng pumuno nito. Does your life sometimes feel the same way? Ang inyong buhay ba ay parang kahalintulad din ng buhay ni Pedro? Na alam niyo na lahat. Dalubhasa kayo, professional kayo sa inyong mga ginagawa at paggawa. Sanay na kayo kung paano kumita ng pera, sanay na kayo kung paano solusyonan ang inyong mga problema, sanay na kayo sa mga pasikot-sikot ng buhay. Pero ipinapakita din minsan na yung ating kasanayan ay hindi nagiging sapat upang ating masolusyonan ang ating mga problema. Sometimes, your best isn't good enough. Amen? Minsan, ang ating kagalingan, kaalaman ay hindi sapat. And sometimes, you face situations out of your control. Dumarating po ang mga sitwasyon sa buhay natin na higit na sa ating kakayanan. Kaya anong gagawin ng tao? Tatawag sa Diyos. Makikinig sa Diyos, magmamakaawa sa Diyos. You cannot control the economy. Wala tayong control sa mga nangyayari ngayon. Naalala ko po, kahapon, pagdaan po namin ng boundary ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, ay hindi kami makaalis-alis, mahigit 1 oras na kaming naghihintay ng approval ng aming pag-cross ng border ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kahit ako po ay bishop at ang ating mga kasama ay mga kapwa leaders natin sa simbahan, wala kaming kapangyarihan para madaliin, wala kaming kapangyarihan para approvan ang aming noble cause ng pagtawid papuntang Ilocos Sur. Hanggang ngayon, nandito kami sa Ilocos Sur. Maraming bagay na wala tayong control. Yan po ang dapat aminin natin. You cannot control the economy. You cannot control the weather. Hindi mo kayang kontrolin ang panahon. Kung ikaw lang ko control siguro ng panahon, malamig siguro ang gusto mo ngayon. Pero si Lord po ang may control ng lahat. At ipinapakita niya na limitado tayo sa ating control. Actually, wala tayong control sa economy. Wala tayong control sa weather. You cannot control a lot of things that affect your life. Wala tayong control sa mga bagay-bagay
na nakakaapekto sa buhay natin. So, what do you do when you keep trying hard in your work but just don't have much to show for it? Anong gagawin natin? Ginawa mo na lahat, nagpunyagi ka na, nagsumikap ka na, ginawa mo na ang lahat. Pero sa huli, kulang at kulang pa din. Una, mga kaibigan, you need to get Jesus in your boat. Kailangan ang Panginoong Hesus ay kasama sa ating mga ginagawa. Unless the Lord builds the house, its builder will labor in vain. Amen? Isama natin. Kung ikaw ay business person, maging business partner mo ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nagtatrabaho at meron kang mga pangarap, isama mo ang Panginoong Hesus sa iyong mga pangarap. Isama mo ang Panginoong Hesus sa iyong mga ginagawa. You need to get Jesus in your boat. You need to get Jesus in your life. Amen. In other words, mga minamahal, let Jesus be the center of your job. Let Him be the center of your life. Let Him be the center of everything. Then, once you've asked Jesus to come into your boat, you need to admit your way isn't working so that you can let Him take over. Kapag siya ay naging bahagi na ng lahat ng ginagawa natin, hayaan mo na siyang mag-take over. Lord, take over. Hindi pwede maging business partner natin ng Panginoon at tayo pa din ang manager. Pag ginawa natin siyang business partner, o pag ginawa natin siyang partner sa lahat ng ginagawa natin, hayaan na natin na siya na ang mamahala. Kasi alam niya lahat. Alam niya ang pasikot-sikot ng buhay. Hindi tayo kailangang magmagaling. Yan kasi ang problema. Kaya tayo po ay napapahamak. Kasi part nga ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Pero tayo pa din kalimitan ang Lord sa buhay natin. Tayo pa din ang nasusunod sa buhay natin. Ano pa tinawag natin siyang Panginoon na tayo naman pala ang nasusunod? Ano pa na tinawag natin siyang partner kung tayo pa rin naman pala ang nasusunod sa lahat ng gusto natin? The Bible has a name for admitting your way is not working. Ano po ang word na yan? It's called confession. And it can be tough. Ang pangungumpisal ng ating limitasyon ay isang mahirap na bagay. Kasi alam nyo naman, hanggat kaya nating ilihim, hanggat kaya nating ikubli ang ating mga totoong sitwasyon, nagkukubli tayo. Ang isang taong halos mamatay na sa sakit, sasabihin niya pa rin, wala, malusog ako. Ang taong naghihingalo ang kanyang negosyo, hindi niya maamin-amin at sabihin, ipag-pray niyo nga po ang aking negosyo kasi naghihingalo po. Ang taong nawala na ng trabaho, wala ng pagkukunan ng ikinabubuhay, nagkukubli pa rin, naglilihim pa din at sasabihin, ay hindi po, nag-slow down lang, kaya wala pa kaming pasok. Pero sa katotohanan, wala na siyang trabaho. Panahon na po, mga minamahal ko, na tayo po ay matutong umamin sa ating mga sitwasyon. Mamamatay po ba tayo pag umamin tayo sa ating mga sitwasyon? Hindi po. Sa halip, yan ang magiging catalyst. Yan ang magiging springboard. Yan ang magiging kapital upang ang ating Panginoong Hesus ay magsimula ng makialam sa buhay natin. Hanggat hindi tayo humihingi ng saklolo, hanggat hindi tayo humihingi ng tulong, nandiyan lang po available ang Panginoong Hesus, pero kailangan manawagan din tayo. Pero kailangan magsalita din tayo at hingin natin
ang kanyang tulong at willing na willing siyang sabi niya, tumawag ka at ikaw ay aking pakikinggan. Di po ba? Humingi ka at ikaw ay aking bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay aking pagbubuksan. Ibig sabihin, ang initiative po ay nasa end natin. Wala po sa end ng Diyos. Nasa end natin ang initiative. Ibig sabihin, yung magpapasimula ng connection sa Kanya. Sa atin po ang magpapasimula niyan. Pero ang tanong nga po, why is it so hard for many people to admit na ang kanilang mga way o ways ay hindi na nagwo-work out? Bakit mahirap sa maraming tao na aminin sa Diyos ang kanilang kalagayan? Bakit nga ba? Nais kong i-share sa inyo ang tatlong maaaring rason o dahilan kaya ang isang tao ay hindi nakakapag-admit sa harapan ng Diyos sa kanyang tunay na kalagayan. Ang una po ay ang pride. Pride. You don't want anybody to think you cannot handle it. Yang pride na yan, pahamak yan eh. Di po ba? Kasi ayaw natin na isipin ng ibang tao na hindi natin kayang i-handle ang ating mga problema. Kasi akala natin, kapag inadmit natin na hindi natin kayang i-handle ang ating mga problema, ay mahina tayo. Tandaan niyo po, walang tao na hindi dumadaan sa pagsubok. Lahat tayo, one way or the other, meron tayong kanya-kanyang pagsubok. At kailangan po na pag hindi na natin kayang i-handle yung mga pasaway nating mga anak, yung pabagsak nating mga negosyo, yung problematic nating married life, yung problematic nating dysfunctional family, yung problematic nating pakikipagrelasyon sa ating mga boss, sa ating mga employers. Sabihin natin, hindi po nakakahiya na sabihin, tulungan niyo po ako, Panginoon, dahil ako'y dumadaan sa pagsubok. Ang aking pinagkakakitaan ngayon ay nanganganib na mawala, nanganganib na magsara. Di po ba? Instead, you want to look like you're in charge and like you've got it all together. Gusto kasi natin yung ang ating dating sa ibang tao ay malakas tayo, wala tayong problema, na tayo ay in charge pa rin sa mga bagay-bagay. Mga kaibigan, ang gamot po para matulungan tayo ng Diyos, aminin natin, Panginoon, problematic po ako sa aking family. Panginoon, problematic po ako sa aking mga anak. Panginoon, problematic po ako sa aking asawa. Problematic po ako sa aking trabaho. Aminin natin. At yun ang simula. Pag nakialam ang Diyos dahil inamin natin, yan na ang simula ng paggaling natin. You think you can handle everything by yourself, even if it means working 12 hours a day. Minsan ganyan eh. Wala nang kabuhayan, pero ayaw pa rin sabihin. Nagbabalat kayo pa din sa harapan ng ibang tao, kahit na para ma-maintain lang niya ang kanyang lifestyle na ganyan, ay 12 hours siyang magtrabaho, double job, triple job, para masabi lang na hindi siya naghihirap. Eh ano pong problema kung sabihin natin na may pangangailangan po tayo? So pride po ang unang problema. Ano po ang pangalawa? Stubbornness. Stubbornness. Because we are unwilling to change the way we do things. Hindi tayo. Minsan kasi, pag inamin natin kung anong sitwasyon natin, may magpapayo sa atin, at ang payo minsan ng mga taong napagbuksan natin ng ating mga problema ay iba na sa ating nakasanayan. Ayaw nating baguhin ang ating nakasanayan.
Kung hindi na nagwo-work out yung nakasanayan mo, kapatid, be humble enough na aminin na hindi na nagwo-work out. Hindi na, hindi na nagkiklik yung nakasanayan mong bagay. Baka, tandaan nyo naman, ang paborito kong linya sa isang awit, na kapag nagsara, when God closes the door, He opens a window. Kapag sinara ng Diyos ang pinto, magbubukas siya ng maraming bintana. Hindi po pwedeng, pag inopen natin sa Diyos, ultimo na, hindi na tayo papansinin ng Diyos. Hindi. Pero minsan, pag binuksan mo sa Diyos ang iyong kalagayan, ang ituturo niyang solusyon ay bago na. Hindi na yung mga nakasanayan nating paraan. At dapat open tayo dyan. Kung meron siyang ini-introduce na panibagong paraan, di ba? So be it. Di ba? Kasi minsan, katulad nga ni Pedro, nakasanayan lang niyan mangisda sa style na dati niyang nakasanayan. Kita nyo, hindi na nag-click. Magdamag, walang nahuli si Peter at ang kanyang makasama. Sanay na sanay sila sa ginagawa nila. Pero inamin niya sa Panginoon, magdamag kaming ng isda, Panginoon, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Di po ba? Huwag kang matakot na ang panibago mong gagawin ay yung mga bagay na hindi ka nasanay. Kasi minsan ang ating security, yung mga bagay na nasanay tayong gawin. Pero minsan ang Diyos, may mga bagong bagay na gusto niyang ipatuklas sa atin. Di po ba? Kaya wag tayong matakot mag-adventure kapag ang Diyos ang kasama natin sa adventure na yan. Wag tayong matakot. Kasi doon lang minsan tayo sa nakasanayan natin. Kaya, the same produce, the same result, kasi yun lang din at yun ang ginagawa natin. Pero kapag meron na pong bagong ginagawa ang Diyos, maging open lang tayo. Stop the stubbornness. Amen? Did you know the greatest enemy of tomorrow's success is yesterday's success? Ulitin ko po ang linya na yan. Okay? Ito, magandang linyahan ito. Did you know the greatest enemy of tomorrow's success is yesterday's success? Ang pinakamalaking kaaway ng pagtatagumpay natin bukas ay yung tagumpay natin kahapon. Kasi ayaw nating mag-adventure ng panibagong paraan. God is doing a new thing. God is the God of new things, mga kaibigan. Kaya pag meron siyang binubuksan na bagong bagay, huwag ka doon sa nakasanayan mo. Parang si Moses, nasanay na siyang paluin yung bato para magbigay ng tubig. Tama po, naalala niyo yung kwento? Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa oras na ito, hindi mo na papaluin yung bato. Kausapin mo. Pero anong ginawa ni Moses? Ayaw niya ng bago. Stubborn din siya. Ayaw niya ng bagong style. Kasi nga naman, subok na tuwing palo niya sa bato ay may tubig na umaagas. Kaya, bakit ko kakausapin? Baka mamaya walang lumabas. Paluin ko na lang itong nakasanayan. Ano na ito? Tested. Kaya lang, God is instructing you to do new things. At sa new things na yan, sa new adventure na yan, sasamahan ka ng Diyos. Ano po ang pangatlo? Fear. You cannot admit you'd fish all night and caught nothing. You are afraid people will think less of you. Akala kasi natin, menos na ang paningin ng tao sa atin pag yung ginagawa nating expert tayo ay hindi na to kumikita. Yung ginagawa nating kumita tayo noon ay hindi na kumikita ngayon. Kaya ayaw nating aminin kasi sabihin ng tao, oy, pumurol ka na. O, humina ka na. O, wala na yung dating galing mo. Ayaw kasi natin. Takot tayo sa mga comment ng tao. Takot tayo sa mga komento ng tao. You're afraid people will think less of you.
You're afraid to let Jesus into your boat because He might steer it in a direction you don't want to go. Di ba? Kaya yung iba ayaw pasakayin ng Panginoon Jesus, baka dalhin ng Panginoon Jesus yung bangka sa lugar na ayaw nating puntahan. Pero tandaan niyo po, pag siya po, when Jesus holds the wheel, kapag siya ang nag-steer ng boat, pupunta yan sa magandang direksyon. Sa Kanya na. It's time to confess that your way is not working. Panahon na mga kapatid, it's high time for us to confess that our way is not working. Let go of your pride. Let go of your stubbornness. Let go of your fear. I-release na natin itong mga negative spirit na ito sa buhay natin. Pride, stubbornness, and fear. Then, see how Jesus can take your boat and fill your nets to overflowing. God is able and is willing to fill your nets from empty to overflowing. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating declaration sa oras na ito. Sabihin natin, Heavenly Father, it's time to confess that my way isn't working. I let go of my pride, stubbornness, and fear. Then I will see how Jesus can take my boat and fill my nets to overflowing. Amen and amen. Let me pray, mga kaibigan. Lord God in heaven, totoo po ang aming mga napag-usapan ngayon. Hindi dahil nahirapan ka, kaya kami walang natatanggap na saklolo at ayuda sa mga sitwasyon namin. Dahil na rin sa ayaw naming aminin ang aming mga sitwasyon, kaya kami nahihirapan. Give us the grace, Lord, na maging humble, na maging obedient, na maging fearless. Upang sa gayon, makaranas kami ng magagandang bagay, mga plano mo sa buhay namin. Amin pong tinatagubilin sa iyo ang aming mga sitwasyon at bigyan mo kami ng grasya na aminin ang mga bagay na hindi na nagwo-work. Give us your mercy and your grace. We offer to you the rest of the day, Lord. Bless the works of our hands. Bless our family. And bless every person connected po sa amin. I-bless mo po ang lahat ng aming mga lakad ngayon at pakiingatan mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, ang inyo pong kasama, Pastor Rene, at ang ilan sa aking mga kasama din ay paakyat ng Baguio. So hopefully by 1 p.m. ay nasa Pine City na kami para sa ating Hope Hour. So papaalam na po, pansamantala. Ito po si Pastor Rene Alog. God bless and Shalom.